best plated shoes sa isang beginner runner. Yan yung isa sa mga na-receive kong tanong sa message. Personally, ito yung opinion ko lang. Wala akong masasabing best plated shoes sa isang beginner runner. Kung meron man akong sasabihin sa inyo is siguro maghanap ka muna ng isang daily trainer na hindi ka mapapagastos ng malaki. Yung reliable, yung komportable, tapos yung nabibigay niya yung hinahanap mo sa isang sapatos. Tapos bigyan mo yung sarili mo ng siguro around 3 to 6 months na consistent sa training or sa running. After 3 to 6 months, well, wag ka munang mag-jump dun sa plated shoes. I mean, wag ka munang mag-jump sa isang carbon-plated shoes kasi generally speaking, pag sinabing carbon-plated shoes, matitigas yan. Nababago yung running mechanics mo. And based on my experience sa first ever na carbon-plated shoes ko, masakit siya sa mabagal na pace. Pero pagdating sa mabilisan na takbo, well, na-appreciate ko siya. Doon mo ma-appreciate ang isang carbon-plated shoes. Now, kung hindi ka rin kabilisan kasi, yun nga, relative beginner ka, hindi mo rin ma-appreciate masyado yung isang carbon-plated shoes. So, as a middle ground, ito lang siguro yung marerekomenda ko base na rin sa naging experience ko. Maghanap ka ng isang nylon-plated shoes or yung mga rods lang. For example, nylon-plated shoes, 361 Flame 380. Hindi siya ganun katigas. Flexible pa rin siya. And itong sapatos na to, forgiving siya sa mabagal na pace. Tapos pagdating sa actual na speed workout, nabibigay din niya yung performance na hinahanap ko. Responsive, yung transition niya, smooth. Saka yun nga, since flexible siya, hindi niya nababago yung aking running mechanics. Parang natural lang din na non-plated shoes. Saka kung ikukumpara mo yung presyo nito sa mga western brands na mga carbon-plated shoes, especially carbon-plated shoes, napakamura nito. Nasa 2,000 plus lang to. Kung naka-sale nga, siguro mga 2,300, 2,100, 2,200, ganon. Saka, meron din akong nabasa pagdating sa mga carbon-plated shoes. Meron isang study noong 2023 na yung ilan, I think mga 5 elite athletes na ginagamit talaga nila is yung carbon-plated shoes. Nagkaroon sila ng navicular na fracture. So, yun yung isa din sa iniiwasan natin. Kumbaga, ito, pang-transition mo lang. After siguro ng ilang buwan ng paggamit mo or pag-transition mo nito, pwede ka na bumili ng carbon-plated shoes. Saka, yun nga, kailangan natin magkaroon ng shoe rotation kasi yung paulit-ulit na paggamit ng isang running shoes lang, sunod-sunod, at risk ka sa pagkakaroon ng injury, yung tinatawag natin na overuse injury. Kasi paulit-ulit yung part na apektado sa pagtakbo natin. Kasi kung iisipin mo, yung pagtakbo is stressful to our body. And kung iisang sapatos lang yung ginagamit mo or iisang, sabihin na natin sunod-sunod, iisang sapatos lang, paulit-ulit lang yung part na na-engage niya, yung muscle group or muscle fiber, tapos yung mga buto, tendons, hindi siya nagkakaroon ng variety. Pero syempre, gaya ng sabi ko dati, kung hindi ka naman or hindi mo naman afford yung napakaraming sapatos para sa shoe rotation mo, isa or dalawa pwede na yan, or kahit isa, ang importante lang na during sa mga takbo mo, wag mong ulit-ulitin yung mga ruta mo, saka yung mga dinadaanan mo. At least magkaroon ka ng variation para yung muscles na na-engage magkakaiba rin. So yun lang. So as a beginner, wag ka muna, or as a complete beginner or relatively early ka pa lang sa running era mo, daily trainer lang muna na non-plated. Tapos after ng 3 to 6 months, kung medyo andun ka na naghahanap ka na ng plated shoes, wag ka munang bumili ng carbon-plated shoes. Maghanap ka muna ng mga sapatos na nylon-plated lang na flexible pa. Hindi siya talaga ganun ka tigas katulad ng mga carbon-plated shoes para maging transition mo. Katulad nitong 361 Flame 380. Actually, ito lang yung nylon-plated shoes ko. Merong isa na rod lang. Meron pa ring flexible pa rin siya, pero when it comes to performance, ito mas angat to.